Mabilis ang bawat takbang ng mga paa ni Niano habang tinatahak ang labasan ng masukal na kagubatan. Kanina pa siya tumatakbo at hindi tumitigil kahit na hinihingal na. Hinahabol kasi siya ng mga katrabaho niya at pinagbalakan siyang patayin sa hindi niya malaman na dahilan. Mabuti na lang at nakatakas siya sa mga ito. At ito nga siya ngayon, walang humpay sa pagtakbo. Si Niano ay isang trabador sa construction site na matatagpuan pa sa kabilang bayan. Sa edad na 24 ay mag-isa na lamang sa buhay si Niano. Maaga siyang naulila sa mga magulang at nag-iisa lang din siyang anak. Sa katunayan, bago pa man siya mapunta sa construction site, ay samot-saring mga raket ng pinasukan niya makapag-ipon lang ng barya para sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Halos mag-aapat na buwan na rin siyang nagtatrabaho sa lugar na yon. Maganda naman ang trato sa kanya dati ng mga kasamahan niya sa trabaho, kaya ganoon na lamang ang pagtataka at pagkabigla niya nang malaman niyang pinagbalakan siya ng mga ito na papatayin. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakahanap siya ng mapagtataguan sa ilalim ng tabi at malaking puno. Doon muna siya saglit na nagpahinga. Maya-maya pa, narinig na naman niya ang busis ng mga taong nais pumatay sa kanya. Kaya nahintakutan na naman siya. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang may kung anong bagay ang pumatong sa kanyang balikat mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon doon at nakita niyang nakatutok ang isang malaking kahoy na bitbit ng isa sa mga humahabol sa kanya. Ngumisi ito sa kanya. "Wala ka nang kawala ngayon, Niano." Saad nito. "Lenti ka. Pinahirapan mo pa kami maghabol sa'yo. Pero ngayon, hindi ka na ulit makakatakas." Sambit ng isang lalaki at tinadyakan si Niano. "Ano bang atraso ko sa inyo, Isko? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Bakit gusto niyo akong patayin? Parang awa niyo na. Tigilan niyo na ako." Saad naman ni Niano na nagmamakaawa na sa mga lalaki. "Wala ka namang atraso sa amin. Pero yung nag-utos sa amin, meron. Kaya pasensyahan na lang tayo. Dahil sabi nga nila, walang personalan, trabaho lang." Wika ni Isko at hinampas ng 3 ulit ang mga braso ni Niano na siyang naging dahilan upang mapasigaw sa sakit ang lalaki. "Parang awa niyo na. Tama na." Muling pagmamakaawa ni Niano, ngunit hindi siya pinakikinggan ng mga taong bumubugbog sa kanya. Mga ilang saglit pa ay tumigil na rin ang mga ito, habang si Niano ay halos mawalan na ng malay dahil sa mga natatamo niyang sugat at pasa dulot ng 4 na lalaki. Mga kalahating oras ang lumipas ay nakahandusay lamang sa damuhan si Niano. Nakaidlip siya ng kaunti at sa paggising niya ay nakita niya mga katrabaho niya na nag-uusap-usap sa hindi naman kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Tila ba nag-uusap ang mga ito kung anong gagawin sa kanya? At dahil sa nakita ni Niano na abala sa pag-uusap ang mga lalaki, ay palihim at dahan-dahan siyang bumangon para makatakas. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya nang makita siya ng mga lalaki. Agad siyang hinabol ng mga ito na dahilan upang mapatakbo si Niano. Bagamat nahihirapan siyang tumakbo dahil pa rin sa kanyang mga sugat, ay hindi siya sumuko at tumigil sa pagtakbo. Hanggang sa nakarating siya sa isang bangin at sa ilalim niyon ay ang rumaragas ang tubig. Napatigil sa pagtakbo si Niano at hindi alam kung anong gagawin. "Wala ka nang matatakbuhan pa, Niano. Bangin yan, pwede kang mamatay. Pero sa bagay, ganoon din naman ang gagawin namin sa'yo. Alam mo, bala ka pa sana naming buhayin eh. Dahil kahit papaano, may pinagsamahan pa rin naman tayo sa trabaho. Pero dahil sa bida-bida ka na tumakas, pasensyahan na lang tayo." Wika ni Isko na dahan-dahang lumapit kay Niano. "Pero pwede ka namang mamili. Tumalon ka sa bangin na yan o kami ang papatay sa'yo."
Wika naman ng isang lalaki. Sa bangin na yan, mas may pag-asa pa akong mabuhay. Pero sa inyo, wala. Mariing saad ni Niano at walang pag-aalinlangang tumalon sa bangin. Napatakbo naman ang 4 na lalaki. Tumalon nga. Anong gagawin natin? Di ba sabi huwag siyang papatayin? Paano na yan? Ikaw kasi Isko eh. Bakit mo kasi sinabing papatayin natin siya? Ang utos sa atin, takutin at pahirapan lang siya, hindi patayin. Tumahimik nga kayo. Hindi na natin kasalanan na tumalon siya. Siya ang may gusto niyan. Wala tayong kasalanan. Pagtatalo ng 4 na lalaki na hindi lubos akalain na tatalon nga si Niano sa bangin. Samantala, nagising si Niano sa ilalim ng isang puno. Nakasandal siya roon. Bigla niyang naalala ang nangyari at nagtataka siya kung paano siya napunta sa ilalim ng puno na yon. Gayong ang pagkakaalala niya ay tumalon siya mula sa bangin at habang nakalubog siya sa tubig ay unti-unti siyang nawala ng malay at pagkatapos niyon ay hindi na niya alam kung ano pa ang nangyari. At sa pagising niya ay naroon na siya sa ilalim ng puno, malapit lang din sa ilog na binagsakan niya. Nakapagtataka pero kahit na ganoon ay nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon dahil nanatili siyang buhay at hindi siya nito pinabayaan. Maya-maya pa habang nagmumuni-muni siya ay may isang itim na manok ang lumapit sa kanya. Nagtaka siya. Lumilingon-lingon pa siya sa paligid upang makita kung may ibang tao bang naroroon maliban sa kanya. Pero wala siyang nakita. Napatanong pa siya sa sarili kung saan ba galing ang manok na yon. Pero naisip rin niya na baka naliligaw lang iyon. O baka'y doon talaga siya nakatira sa gubat. Pero dahil sa mahilig siya sa mga manok, ay kinuha niya ito at tinimasimas ang balahibo. Ang totoo niyan ay isa siyang sabungero at nananalo naman minsan. Mayroon ngang pagkakataon noon na nakalaban niyang isa sa mga kilalang sabungero sa kanilang lugar. At tila nakatsamba siya dahil nanalo ang kanyang manok na hindi matanggap ni Julio. Ang manok lang kasi ni Niano ang kauna-unahang nakatalo sa kanya. Kaya naman nagalit ito sa pakiramdam na dinaya siya. Sa totoo nga lang, iyong si Julio ang pinagdududahan niyang nag-utos sa mga katrabaho niya na patayin siya. Pero wala naman siyang magawa. Wala siyang ebidensya. At isa pa, halos nasa gitna siya ng kagubatan. Paano siya makakaalis doon? Ni hindi niya alam kung nasaan ang daan palabas ng gubat na yon. Makalipas pang ilang araw ay doon na nga pansamantalang nanatili si Niano sa kagubatan. Gumawa na lang siya ng kanyang matutulugan sa gabi na tama lang din upang hindi siya mabasa sa tuwing umuulan. Ang kasama at kausap niya lang doon ay ang manok na itim na kanya nang inalagaan. Isang gabi ay nalimpungatan si Niano dahil sa tila may tumatawag sa kanyang pangalan. Paggising niya ay wala namang ibang tao. Nakaramdam tuloy siya ng kaunting takot. Ngunit hindi niya may paliwanag sa kanyang sarili kung bakit tila may nag-uudyok sa kanya na lumaban mula sa kanyang tinutulugan. At nang makalabas na siya ay doon na siya nakakita ng isang babae na purong itim ang kasuotan. "Sino ka?" sambit niya rito. Lumingon ito sa kanya. "Panahon na siguro upang magpakilala ako. Ako nga pala si Nerva, ang kambal ng itim na manok na iyong inaalagaan. Siya at ako ay iisa. Ako ang kanyang kambaldiwa." Wika ng babaeng nakaitim na si Nerva. Gulat naman ang makikita sa mukha ni Niano. Gulat na parang naguguluhan. Kaya naman doon na nagsimulang magpaliwanag ang kambaldiwa ng manok na itim. Anya, siya ang may kapangyarihan na patalasin ang pandinig ng isang taong nag-aalaga sa kanya, pabilisin ang kilos at magkaroon ng kakaibang lakas kumpara sa ordinaryong tao. May swerte rin siya pagdating sa sabong. Tiyak ang panalo mo. Oras na ilaban mo ang manok na itim sa sabungan dahil na rin sa nagtataglay ito ng mutya.
Subalit oras na tanggapin mo ang pangangalaga sa itim na manok, ay ang iyong kaluluwa ang mapupunta na ng impyerno. Gamitin mo man sa kabutihan o kasamaan ng mutya ng itim na manok, ay tiyak na doon pa rin ang bagsak mo, sapagkat ang mutya kasi nito ay galing sa demonyo. Samantala, mga ilang minutong nag-isip si Niano kung tatanggapin niya ba ang inaalok sa kanya ni Nerva. Ngunit dahil sa kagustuhan niya na pagigantian ng taong nasa likod ng kalagayan niya ngayon, ay tinanggap niya na nga ito. At nang gabi ngang iyon, ay nagsimula na silang mag-orasyon upang permanente nang nasa pangangalaga ni Niano ang itim na manok. At habang nagsasagawa ng orasyon, ay biglang gumuhit ang kidlat sa kalangitan at tumama ito kay Niano, dahilan upang mawalan ito ng malay. Makaraan lang ang ilang araw ay pinuntahan ni Niano ang ilan sa mga katrabaho niya nagbalak na patayin siya. Medyo nahirapan pa siyang hanapin ang mga ito, ngunit sa huli ay may nahuli rin siyang isa sa kanila. Sabihin mo ang totoo. Sino ang nag-utos sa inyo para ipapatay ako? Ha? Si Julio ba? Siya ba? Mariing tanong ni Niano sa isa niyang katrabaho na isa rin sa mga nagtangkas sa kanya. Oo, siya nga. Maawa ka sa akin, Niano. May pamilya akong binubuhay. Huwag mo kong papatayin. At saka, alam mo bang wala namang talaga sa usapan namin ang patayin ka? Tinatakot ka lang namin. Kaya nga mula nung tumalon ka doon sa bangin na inakala naming iyon na ang katapusan mo, ay nagkanya-kanya na kaming magkakasama. Parang awa mo na. Hindi ko naman talaga ginusto na sumama sa kanila para gawin yun sa'yo. Napilitan lang ako dahil na-ospital ang anak ko at kailangan ko ng pambayad doon. Sambit ng lalaki na nagmamakaawa na. Para hindi kita patayin, sabihin mo sa akin kung nasaan si Julio ngayon. Saad ni Niano. Agad namang sinabi ng lalaki ang kinaroroonan ni Julio na nag-utos sa kanila para pahirapan si Niano. Pagkatapos niyang malaman yon, ay umalis na rin siya at hinayaan na ang lalaki. Ramdam niya kasing nagsasabi naman ito ng totoo. At isa pa, wala siyang ibang balak na patayin kung di si Julio lamang. Walang pag-aalinlangang pumasok sa silid si Niano kung nasaan si Julio. Nasa sabungan sila ng mga sandaling yon, pero hindi pa naman nagsisimula, kaya nagpapahinga muna si Julio. Agad na napabangon si Julio nang makita si Niano sa kanyang harapan. Gulat na gulat ito. Nagulat ka ba? Oo, buhay pa ako. Hindi pa ako patay, gaya ng gagawin ko sa iyo ngayon. Sambit ni Niano at ngumisi. Ibang-iba na siya kumpara sa dati. Ang lakas naman ng loob mo na pumunta rito at pumasok pa rito sa kwarto ko. Hindi mo ba alam na marami akong tauhan sa labas at isang tawag ko lang sa kanila, uuwi ka sa pinanggagalingan mo na puno ulit ng sugat? Matapang na saad ni Julio. Mga tauhan mo bang pinagmamalaki mo? Pwes, pasensya ka na dahil mahimbing na muna silang natutulog ngayon. Pinatulog ko muna para naman makapag-usap tayo ng maayos. Ani ni Niano. Nang marinig naman iyon ni Julio, ay tila ba natanggal ang angas nito. Maawa ka sa akin, Niano. Huwag mo kong papatayin. Nanginginig na wika ni Julio. At bakit ako? Naawa ka ba sa akin nung ipinabugbog mo ko? At sa mismong mga katrabaho ko pa? Hindi ako makapaniwala na nagawa mo yun. Dahil lang natalo kita ng isang beses sa sabong. Ganoon ka na ba kadesperado na manalo? Kaya yung mga nakakatalo sa'yo, ipinapatay mo? Kung ganon, wala kang silbi at hindi ka na dapat mabuhay pa. Galit na sambit ni Niano at saka mabilis na lumapit kay Julio. At sa isang iglap lamang ay binali niyang liig nito at sinaksak gamit ang dala niyang maliit na patalim. Pagkatapos nun, ay pasimple siyang lumabas sa kwartong yon na parang walang nangyari. Ngunit bago siya tuluyang lumisan ng sabungan, ay isinumpa niya na walang kahit na sino mang mga sabungero ang maagrabyado, lalo na kung matino naman ito at lumalaban ng maayos.
laban sa mga taong kagaya ni Julio. Magmula noon ay siya nang naging tagapagtanggol ng mga sabongerong inaapi. Paminsan-minsan naman ay tumutulong rin siya sa mga tao gamit ang kanyang kakayahan. Para kay Niano, kahit sa impyerno man siya mapunta kapag namatay siya, ay ayos lang. Ang mahalaga ay nakakatulong siya sa mga kapwa niya. Mga 3 taon pa ang lumipas ay nakatagpo siya ng isang babae na siyang nagpabago sa kanyang buhay. Kinumbinsi siya nito na isuko na ang mutya dahil maaari pa rin naman siyang makatulong kahit wala na ang mutya ng itim na manok. At ayon pa sa babae, mas masarap mamatay kung alam mo namang ang Panginoon ang iyong makakasama. At dahil nga sa babaeng yon, ay isinuko na niya ang mutya ng itim na manok at nagpatuloy na lang ang simpleng buhay niya kasama ang kanyang minamahal.